Narito ang mga pangunahing balita ngayong araw. Isang matinding kontrobersiya ang nabunyag. First Lady Lizata Nasmags Marcos sangkot umano sa isang sindikato. Ang balitang ito ay agad na kumalat at nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko at mga opisyal ng gobyerno. Ano kaya ang magiging apekto nito sa kasalukuyang administrasyon? Ayon sa mga mapagkakatiwalaang sources, isiniwalat na si First Lady Lizata Nasmags ay di umano'y may kaugnayan sa isang malawakang sindikato na sangkot sa iba't ibang iligal na aktibidad. Ang mga dokumento at testimonya na naglabasan ay nagbibigay diin sa kanyang posibleng partisipasyon sa mga gawain ito. Maraming opisyal ng gobyerno ang nagpayag ng kanilang pagkabigla at kaguluhan sa isyung ito at umaasa ang publiko na magkakaroon ng masusing imbestigasyon. Patuloy nating tututukan ang mga kaganapang ito at mga magiging aksyon ng Malacanang sa harap ng mga akusasyon laban kay First Lady Lizata Nasmags Marcos. Paano kaya ito makakaapekto sa kredibilidad ng administrasyon ni Pangulong Cotin Jr.? Abangan ang mga karagdagang balita para sa mas detalyadong impormasyon at reaksyon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. At yan nga ang balitang ating pagkatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Bago sa isip. Okay, kung wala sigurong video, hindi katang isip yon. Dahil nakunan yung video at klarado naman at hindi niya dinideny na siya yung nandun sa kausap ni Mr. Enriquez, para mo lukohin ang Senado at sabihin na nagplaplano ka lang, first off, saan mo makukuha yung pangalan na Kumar? 'Di ba? Napaka-unique yung pangalan na 'yon. Pero doon sa mga taong nasa political world, kilala yung Kumar. Ako naririnig ko yung Kumar for so many decades in campaign politics. Yung Lam, that's a household, that's how we address the First Lady. At para mo sabihing kinuha mo yon para lang maging mukhang katotohanan at pakinggan ka, parang grabe yung pagwiweave mo ng tail kasi napaka-ordinaryo sa yung ibagsak na papatayin. Papatay. Di ba yung mga ganong salita, pag pinagsama-sama mo yung mga sinabi ni Mr. Santiago, you are actually threatening the life of a resource person in a Senate hearing. So, katawa-tawa yung sinabi ni Mr. Santiago at for him to be given time, natutuwa ako na si Chairman De La Rosa, kinuha niya yung dokumento at pag-aralan muna. Kasi parang ang sinasabi niya, gumawa sila ng patibong sa Senado. I mean, you don't do that to an institution like the Senate. Kaduda-duda yung mga actuations niya. Kasi nung narinig natin yung opening ni Mr. Enriquez, makikita mo talagang hirap na hirap yung tao bigkasin ang kanyang kwan. Tapos pagdating dito sa isa, abay, talagang parang operator ito. Yan ang jukebox. Si Mr. Santiago ang jukebox. Inupan, nakita yung video, kakanta ng iba. Ma'am, gaano kalaking factor itong si Picoy sa mga tanong po ng mga senador na laban kay former PDEA agent Jonathan Morales? Alam mo, Admar, MJ, walang value yung si Mr. Santiago. Picoy ba ang nickname? Walang value. Yinanig lang niya, very incredulous yung mga sinabi niya. Yinanig niya at tiningnan niyang, kaya ko bang mapabilib itong mga ito? Alam mo, pag titingnan mo yung hearing, maganda at si Senator Tolentino nauna kasi nakita natin walang batas sa classification ng document.
Walang mere circular, no? Maganda rin yung sinabi niya yung tungkol dun sa Philippine Coast Guard at saka sa ah, ano to yung mga yate na pribado. Maganda 'yun dahil nakikita mo talagang merong kakulangan sa batas. Natutuwa rin ako na makikita mo rin na si Morales kahit na siguro baliktarin mo, ihang mo dry, talagang consistent siya. So, ang nakakalungkot doon siguro yung si ES Paquito Ochoa, hindi ko alam na may rise uli ng COVID, 'di ba? I mean, if you want to get Dapat to the bottom, nagpabakuna pala yun. Ha? May bakuna pa naman ata, ba? Hindi naman siguro tayo nagkulang. Nauso pa ba? Meron if na. you want to get to the bottom of things, dapat tumarap siya kasi ang allegation may nagpatigil eh. Maganda rin yung sinabi nung taga Bedeya na hanggat walang numero, hindi yan nalalag. So makikita natin yung importansya ng testimony na may nagpatigil sa kanya. Ngayon, ang tanong, nasaan yung sworn statement ng CI? Katulad na rin ang sinabi ng iba, kung ako mag-witness, kukunin ko si Morales. Kasi talagang hindi mo makuha sa kanya kung sino yung CI niya. And rightfully so. Kasi nakakatakot eh. Alam mo yung itong ating environment today, hindi ka nakakasigurado kung ano ang ganti ng administrasyon. Nakita na natin yan. Pag sinabi na wala ka naman proof, isahin ko pa ba na andyan ang naalis, preventive suspension, Mamba, Hubaib, Mike Rama, na andyan ang pag-alis sa SMNI. Paano ka magka-cancel ng prangkisa? Republic Act yan. Kailangan dalawa, di ba? Wala namang aksyon ng Senado. So, hindi ko rin maintindihan yan. Na andyan ang panggigipit. So, kung titingnan mo, katulad ng guest nyo kanina, may pattern. At yung pattern na yun, nakakabahala. Dahil walang declaration ng martial law, pero unti-unting sinisikil ang ating karapatan. So, yun ang nakakalungkot. Mhm. And di ba ma'am, ang sabi niya daw doon, gusto lang niyang makatulong ata si Picoy, no? Talagang napaka-nationalistic ni Picoy. Pero pinagtataka natin, yung ganyang uri ng hearing, no? Yan yung ano mo yan yung iiwasan mo eh. 'Di ba? Yung mga pagdinig na yan kasi televised na yan, unlike yan sa ibang hearing dati nung hindi pa uso yung social media. Sa pamamagitan ng hearing na yan pwede kang ibas kung hindi nagustuhan ng mga tao. Kumbaga iiwasan mo yan 'di ba? Mas gugustuhin mo pang sa korte kasi kayo lang doon at hindi lalabas siguro yung mga information. Pero siya talaga gumawa siya ng katang-isip para lang lumitaw diyan dahil sa pagmamahal niya at may concern siya. So kumbaga yun yung punto ni Senador Bato na ano ang connection mo dito sa issue na pinag-uusapan na lilitaw ka at may lakas kang loob na lumitaw. Alam mo, Admar, simple lang yun eh. Nahuli siya, nabulaga siya. Ay, nakatape pala yung usapan namin. Ay, nakuha pala yung mukha ko. Ay, naandun pala si Morales. So, kung sinasabi mo, dubious ang karakter rin ng Santiago. I mean, kung hahalongkatin natin ang baho ng bawat isa, definitely in terms of dapat bang pagtiwalaan, ang sagot doon hindi. So, nakakatawa lamang dahil in the hope na maalis yung bintang dun sa dalawang taong napangalanan, lalo lumala kasi hindi inayos yung script eh. Kaya nga sabi ko, gusto mo pala maging scriptwriter, di ayusin mo yung script mo para kapani-paniwala. Makita mo yung mga mukha ng senador nung sinabi niya na gusto ko lang, naguguluhan na siya dahil pabalik-balik. Kaya gusto niyang
pumunta dito magsalita para ilabas ang katotohanan. Ano yung katotohanan? So essentially, he is refuting the videos. 'Di ba? Yun yung material eh. Ikaw ba yung nandun? Oo. Boses mo ba yan? Oo. Kaya nga tinanong, ba't mo sinabi itong mga pangalang ito? Really, he was trying to get out of that problematic video. Ma'am, And as you rightfully said, no, in this day and age, technology apparently is working and putting more light to people who are like Mr. Santiago. Economic projects ng China sa Southeast Asia napunta sa bansang Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, and Brunei. Wala napunta sa Pilipinas. Ang malala, pinutol at naputol at pinaputol ang mga ugnayan sa pagpapalaki ng mga big ticket projects at pagtutuloy-tuloy ng suporta na nasimulan at nagkaroon ng tensyon. Samantalang 100 plus countries, including America, ay main trading partner nila ang China, samantalang tayo, ang tingin natin sa China ay kalaban at dapat digmain instead na kausapin bilang isang neighbor at magkaroon ng mabuting relasyon at mabuting pakinabang mutually. Professor Malo, bakit hindi ito nakikita ni Bongbong Marcos Jr.? Alam mo, Eric, tama ka dyan, no? At on two instances, nagkita si President Xi Jinping on the request of President Biden. Iba ang pinag-usapan nila. Mukhang magkaibigan sila. This week, si State Department Blinken will again go to China. Si Yellen, yung US Treasurer. yung sa Federal Reserve, also talk to her counterpart. So, merong isang card na pinapakita na they can work things out, ang Amerika at ang China. Pero, ganun rin, may hit na ginagawa para, sandali lang, in case magkaroon ng hindi magkasundo dito, pwede nating ikabig sa Southeast Asia. Alam mo, ang nakakalungkot pati doon, lahat ng Southeast Asian neighbors natin, isa tayo sa original ng Southeast Asia eh. Pero nakita mo doon sa 5, yung 4 lahat Founder nagsasabi, wag mong dalhin ang laban sa Southeast Asia. Hindi dito. So makikita mo, it's a very unpopular decision regionally, domestically, probably for him. Yes. Now, if he's only thinking of himself and his legacy, this will sink him. Yes, correct. Because Filipinos do not like to have a proxy war with Yes. China. So in other words, Professor, what we're seeing is somebody, a president who really has no real love for country, and his real love is money. Yes. No, I mean it's very consistent, very consistent And very with obvious. this scandalous plunder that we're seeing right in front of our very eyes, like with the PCSO. It's so shameless. I mean, they don't really care. Pork There's no barrel balik. shame anymore. There's nothing. No, it's very consistent with what we see. No. Yeah. Ma'am, idudugtong kong Alam mo, tanong. just to Go ahead. quick retort kay Dr. Lorraine, ang parati kong tinatanong yung frame of mind eh. Sige. Kasi makikita mo Yes. dito sa war framing niya, paiba-iba eh. Yes. Isang oras, sasabihin niya, na-rescind niya. Tapos hahanapin niya, nasan ba yan? Meron ba? Ay, hindi ko maintindihan. Ano ba, wala pa kayong complete staff work? Yeah. Nandyan lahat ang record sa Malacanang, nandyan lahat ang record sa DFA. Bakit ang taong bayan na naghahanap at pinapakita sa'yo? Ito yung commitment, sir. Nasa annexes ng arbitral decision nung tayo nag-file. Claro. I'll tell you why, Professor. Hindi I'll siya tell you why. nagbabasa. I'll echo lang what Pierre RD said. Wala kayong alam. Yun. May pera ang pinanggalingan nyo, yaman ang sinandigan nyo, at manipulasyon sa tao, kaya kayo naluklok sa poder. Pero walang alam. Dahil Amateurs. wala silang alam. Professor Malo, Yeah. maganda yung Amateur sinabi mo complete staff work. It appears Hindi nila alam yan. Hindi nila naintindihan ito na inamin mismo ni Voltaire Gasmin. General Voltaire Gasmin, Yes, previous yes. DND, open source. Pwede naman nilang tingnan na sila ang nakipag-usap sa China. At sinabi nila ang mga agreements na yan na dinatnan lang ni Pangulong Duterte at inayos. So ngayon, sinasabi ni Professor Manotiquia, hinahanap niya dahil sino bang dapat sisisihin niya? Ang patay na at nakalibing na si Noynoy Aquino o si Rodrigo Duterte na naging kritiko niya ngayon? At saka, Eric, for the president to say, kung yan, I'm rescinding it.
That's presidential? Very And then, unpresidential. the following, you look for, ano ba yung talagang pinag-usapan? Hindi naman sinasabi sa akin, come on, this is live, ha? Yes. You say that to the, kaya nga ako, frame of mind, eh. Yes. At makikita mo, What a disaster. whenever there is a document for him to read, he performs well. Performs Pag well. binabasa niya. Yeah. Pag in-interview, he stutters and go to as far as the moon. So, I don't know. Nakita mo, Professor Malo, no? Mamaya komentaryuhan mo. Pati doon, naging scriptwriter siya, naging floor director siya, at naging press Ay, con drug facilitator bust. sa drug bust sa Batangas. Staged. Oo, Yeah. ang pulis, hirap na hirap. Anong Shameful. gagawin? Yeah, Pinagtawan. horrible. Tapos sasabihin mo doon sa sundalo mo, wag mo sasabihin lang, come on. First time. First. Sa presidential stage. Terrible. Nakita mo yung ganong... Pero nakita mo Professor and Eric, no, kung gaano ka-amateur itong team na ito. Cheloy Garafil was there, no? And yet, Nandun sila. it was the president that moderated for a captain, a police captain. Naman First ang in Philippines. kalam-alam. It's just so shocking. And there were no, basta so many things were Yeah. contaminated talaga yung ano, no? So, Ma'am, itong tanong natin. At saka tingnan mo yung behavior ng mga kasama niyang Yeah. cabinet. Di ba Yeah. parang, hindi mo maintindihan kung nagulat sila na sabi ko, ano ba ito? Na-shock. Ma'am Malu, ito yung tanong ng taong bayan na gusto namin marinig sa iyo. The first time kong narinig si Pangulong Duterte, nang sinabi niya that the government of Marcos Jr. is more towards the exercise of authoritarian powers rather than exercising and observing democratic procedures in the government. Sinabi niya ito sa illegal, iskandalosong pagsuspend sa gobernador ng Davao del Norte, na si Governor Hubahib, na nagbunga ng almost 80,000 to 100,000. Professor Malo, ang dumagsa na mga protesters sa Tagum City. Kung kaya napilitan siya mag-script writing and mag-direct ng isang press conference sa bogus na drug by bust or drug bust or drug howl, at pati ang kanyang asawa lumabas na sa pag-interview. Pangalawa, una sa kay Hubahib na suspension, binira na nila si Pastor Kibuloy, ang SMNI, mga programs nito, ginamit ang NTC, ginamit ang House of Representatives, pinsan niya. Binira na nila ngayon si Congressman Bebot Alvarez. Ngayon si Governor Mamba na naman. Ngayon ang mga local officials sa Bulacan kasi magkakaroon ng Maisog Rally. Walang formal declaration of martial law, pero ala martial law ang style, gimmick at paikot sa batas na hindi nila inaamin. But the president is very sharp. Former President Duterte, sinabi niya, yan ang pattern ng authoritarianismo. Do you agree? Yeah, Ka Eric, agree 100%. And ang nakakalungkot dito, yung protectors of the people, yung kasundaluhan, ini-execute. Di ba? Ang right to peaceably assembly is a right of everyone. Correct. Oo, kukuha ka ng permit dahil hindi ito sa Freedom Park, no? Pero pag pumunta ka ba sa Freedom Park, proprotektahan ka, nakakalungkot. Kasi ang AFP, kung titingnan mo sa 1986 Constitution, klarado doon, protector of the people. And the state. Not of the leaders who are currently sitting as president. Ang nakakalungkot doon yung stifling ng critics. Whether from media, social media, take down mo yung page ng ganyan. Alam mo, si Marcos matapang nag-declare. Yeah. Marcos Sr. nag-declare ng martial law. Ito, duwag. Yes. Ayaw mag-declare dahil legacy, pero ginagawa niya. Yes. So, anong pinagbago? 'Di ba? Ang gusto nga kaya ka tumakbo para yung legacy ng pangalan ng pamilya nyo. Pero anong ginagawa mo? So, nakakalungkot dahil ang mga pinipitik, ang mga nakatulong sa kanya nung kampanya. Exactly. I mean, I cannot forget SMNI during the 2022 campaign. He chose to appear here only. Yeah. And then now what? Diba? I was shocked. Yung Ka Eric, yung mga pinadala mong litrato, I was so shocked. Mag-uusap tayo tungkol dyan. Kakwentuhan kita. Oo, parang hello? Binabatikos mo yung mga nakatulong sa'yo? Ha?
So hindi ko maintindihan saan ka pumupulot ng kapal ng muka para yung mga tumulong sa iyo ng eleksyon ay isa-isahin mong pitikin.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!